Kasado na ang Western Conference Finals after tapusin ng Spurs ang serye sa Game 6 kontra Minnesota Timberwolves 139-109. At ngayon, mula sa 8 playoff teams ng Western Conference, it all comes down to 2 teams. The number 1 seed, Oklahoma City Thunder, at ang number 2 seed, San Antonio Spurs. Hindi man maganda ang naging record ng Oklahoma City Thunder kontra Spurs ngayong regular season, hindi ibig sabihin nun na tapos na agad ang laban para sa OKC. Hindi pwedeng gawing basihan ng Thunder ang regular season pagdating sa Western Conference Finals. At papunta ang OKC sa seryeng to na hawak pa rin ang kanilang perfect postseason record at target nilang pabagsakin ang Spurs para makabalik sa NBA Finals. Madami na tayong episode sa OKC. Pangatlong series na nila to. Na-breakdown na natin ang mga kalakasan nila. Ngayon, baka madagdagan pa dahil sa posibleng pagbalik ni Jalen Williams. Pero aminado tayo, hindi magandang senyales ang naging resulta ng kanilang regular season matchups. 5 beses nagharap ang Thunder at Spurs ngayong season. Kasama na doon yung NBA Cup semis at 4 doon ay nanalo ang San Antonio Spurs. 2 pa sa mga yon ay tambak ang inabot ng Thunder sa kamay ng Spurs. Parang kaya lahat talunin ng OKC pero Spurs ang kryptonite nila. Kaya lalong exciting ang seryeng to dahil I'm sure gustong patunayan ng Thunder na walang ibig sabihin ang regular season once playoff begin. Pero may ilang talo naman ng OKC na pwedeng i-blame sa injuries. Sa huli nilang laban kontra sa Spurs, wala ni isang current starter ng Thunder ang naglaro. Pero kahit ganon, dikit pa rin ang laban at natalo lang sila by 10 points. Pero meron din namang mga games na talagang na-outplay sila ng Spurs. Isa sa mga pinakamalaking lamang ng San Antonio ay ang 3-point shooting nila. 3 sa 4 na talo ng OKC, lamang ang Spurs sa 3. Dahil doon, napipilitan lagi ang Thunder na humabol sa laro. Isa pang magiging malaking factor dyan ay ang turnovers. Kilala ang OKC sa pag-capitalize ng mistakes ng kalaban para makakuha ng easy points. Pero hindi nila nagawa yon laban sa Spurs. Kahit mas marami silang points of turnovers sa 3 sa 5 games, sobrang liit lang ng difference ng laban o madalas talo pa sila. Ibig sabihin, kayang sabayan ng Spurs ang isa sa pinakamalakas na sandata ng Thunder. Pero good news sa OKC, marami sa naging problema nila ay kayang ayusin. Kailangan lang nilang ma-maintain ang magandang 3-point shooting nila lately habang nananatiling solid ang kanilang depensa. At ngayong Western Conference Finals, ito na ang pinakamalalaking laro ng season para sa Thunder. At kung gusto nilang makalusot kontra Spurs, kailangan nilang itama lahat ng pagkakamaling ginawa nila noong regular season kung ayaw nila maging forward ulit ang resulta ng matchups nila. I'm sure mas mataas naman ang moral nila sa ngayon. Kayo ba naman magsimula ng 8-0 sa playoffs? Sa kabilang banda naman, may kailangan ding ayusin ang San Antonio bago magsimula ang Western Conference Finals dahil kahit lamang sila sa regular season series, ibang klaseng halimaw ang playoff version ng OKC. Undefeated pa rin ang Thunder ngayong postseason at sobrang lalim ng rotation nila. Magiging malaking factor ang depensa nila laban kay SGA. Kilala ang OKC sa mabilis na scoring runs at forcing turnovers. Pero isa ang Spurs sa iilang teams na kayang sumabay sa physicality at haba ng Thunder. Kailangan nilang gawing uncomfortable si SGA at pilitin ng ibang players ng OKC na manalo ng laro para sa kanila. Although, alam naman natin na may tira din tong mga role players ng OKC pero kailangan sumugal ng Spurs doon dahil pag naging komportable si SGA at bigla yung uminit, mahihirapan silang pigilan yon lalo na at malakas mag-draw ng foul yon. Kaya para manalo ang Spurs, kailangan din nilang iwasan ng cold shooting nights. Kapag tumigil ang tres nila, pwedeng mapunta agad ang momentum sa OKC. Kailangan din nilang limitahan ang turnovers dahil doon pinakadelikado ang Thunder. Mabilis silang mag-convert ng depensa into easy points. Malakas ang mga role players ng Thunder pero hindi din magpapahuli ang San Antonio dyan. Hindi din sila reliance masyado sa star player nila. Kaya nila manalo kahit below 20 points lang si Wemby o limited minutes lang ang laruin niya. Sa defense naman, malamang magiging pokpukan din to. Ang parehong team na to ay kilala din sa kanilang mahigpit na depensa at dyan magkakatalo ang magkaribal na Wemby at Chet Holmgren. At higit sa lahat, kailangan ng Spurs maging compose. Bata pa rin kasi tong Spurs team at ngayon nila haharapin ang defending champion sa pinakmalaking serye ng season. Imagine ang Spurs galing sa season na hindi sila nakapasok ng playoffs habang ang Thunder galing sa isang kampyonato.
Kaya kung experience lang, baka dun sila malamangan ng OKC. Pero base sa confidence ng Spurs ngayon, mukhang hindi naman sila natatakot sa challenge. Sa kabila ng 4-1 ang serye nilang dalawa sa regular season pabor sa Spurs, sa mga latest betting odds, lamang pa din ang Thunder sa mata ng bettors at sportsbooks. At para sa iba, may parang NBA Finals vibes na tong matchup nila. Dahil may mga nagsasabi pa na sino man ang manalo dito sa seryeng to at makapasok sa NBA Finals, malaki ang tsansa na magkampyon na din. Sino man ang makaharap nila sa mga Eastern Conference teams? Well, medyo exaggerate yun. Kasi last year ganyan din ang prediction. Pero pumalag naman ang Indiana sa finals kontra OKC. At na-injured pa si Tyrese Haliburton sa Game 7. At nito lang huling in-season tournament, Spurs at Thunder din na naglaban sa semis. Pero pagdating sa finals, New York Knicks naman ang nag-champion nun. Kaya unpredictable talaga ang mga laban ngayon. At maganda pa din abangan ang mga natitirang laban. Huwag naman puro Warriors at Lakers lang ang pinapanood. Sayang naman yung league pass nyo. 250 pesos din yan. So, sino sa tingin mo ang papasok sa NBA Finals? Ang defending champs at parang walang titibag na OKC Thunder? O sasakupin na din ng alien ng NBA at babalik na ulit sa big stage ang bagong era ng San Antonio Spurs? Comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video. Share lang, huwag na i-re-upload. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.